Pinaniniwala ang galing sa Golden Triangle ng Southeast Asia ang mga natagpuang palutang-lutang na shabu sa dagat na sakop po ng Pangasinan at Ilocos Sur. May nabisto ring shabu sa isang package mula sa Amerika. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Nakalagay sa mga maliliit na kahon at idineklarang various goods pero nang buksan, shabu pala. Ito ang nadiskubre ng PDEA nang buksan ang package na ito na ipinadala sa pamamagitan ng isang forwarding company. Various goods lang ang nakalagay. So, it's very broad. Unlike yung mga iba na nakakonceal sa coffee maker, mga equipment. Nagpositibo rin daw sa isinagawang field testing ang mga shabu na aabot sa 816 million pesos ang halaga at galing Amerika. Ayon sa PDEA, nakapangalan sa magkakaibang consignee sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ang package. Mukhang dito yan eh. Kaya we are now investigating yung mga consignees. Kasi usually fake names naman ang ginagamit yan eh. As to the group, we're still looking into it. Patuloy rin ang investigasyon ng PDEA sa mga nakuhang drogang palutang-lutang sa dagat. Sa loob ng 3 araw, mula June 5 hanggang 8, umaabot na sa 1,013 kilos ang nakukuha nilang shabu sa coastal areas ng Pangasinan at Santa Cruz, Ilocos Sur. Katumbas yan ng 6.88 billion pesos. Binuksan namin kung ano yung laman, kala namin durian. Tapos laman pala sir, may yung kristal. Are there more? Are we expecting more? We are still scouring the area kung meron pang natira. So hopefully may mga recover pa tayo. Bago nito, may nakita rin nasa 1.2 bilyong pisong halaga ng floating shabu sa dagat sa Zambales noong May 29. Paniwala ng PDEA, galing yan sa tinatawag na Golden Triangle sa Southeast Asia. Ito yung boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Diyan kasi yung mga malaki ang production ng shabu. Isang transnational drug syndicate daw ang nasa likod sa mga na-recover na nakalutang na mga shabu. Pero hindi na muna nagbigay ng detalyang PDEA. Pero malaking grupo raw ito na nag-ooperate sa Asia, sa Pacific region, maging sa North America at Europa. Meron daw umbrella organization ang mga ito at may mga local counterparts sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sabi ng PDEA, modus anila ng grupo na itapon ang mga shabu sa dagat. They were expecting na yung local contact would come and get this suspected shabu. Most likely, there are several na may iwan lang sa Philippines and the rest, baka transshipment lang po tayo. Patuloy ang investigasyon ng PDEA sa sinasabing mga floating shabu. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News.